Isang maginhawang araw sa inyong lahat. This is Brad Ness. Study naman natin today ay ang Sagradong Aklat 33, ang pagtatagumpay at ang kasaganahan. Ang espiritual na kaalaman ay bumubuo ng matatag na kapangyarihan. Ang paglikha ng kasaganahan upang makatulong sa mga nangangailangan. Napakasarap na tumutulong kaysa ikaw ang tinutulungan. At yun ang footprints mo sa taas kapag tumutulong ka, dahil ang buhay, wala kang madadala sa oras ng kamatayan. At ang pagtupad sa mas mataas na layunin sa buhay. Magagawa natin ng maraming bagay kung masigana tayo. Sa bawat sandali ng ating buhay, meron tayong kakayahang umangkop, makibagay, at maging malikain. At ang mga taong tinatawag nating maswerte ay ang mga taong nakakaalam pag ito na ang tamang pagkakataon. At siya ay nakapaghanda na. Yan ang taong swerte. Ang tradisyon ng mga relihiyon ay tinatawag itong estado ng biyaya, blessings, na kung saan tila ikaw ay konektado sa isang malikhaing kapangyarihan na bumubuhay sa iyong intensyon o ang likas na pagkakaroon ng katuparan ng iyong mga pangarap. At alam mo na nakikinig ang Diyos sa iyong mga hiling, sa iyong mga intensyon, at umaalalay sa katuparan ng mga ito. Mas madalas itong nangyayari sa ilang tao dahil ito ay depende sa iyong kamalayan, consciousness, o ang iyong pagkabukas sa posibilidad, sa possibilities. Bukas ang mind mo. Maraming possibilities, hindi nakakulong. Kung ikaw ay isang uri ng tao na napakakitid ng kamalayan, sarado yung isipan mo, palaging nababahala, puro worries, laging nag-aalala tungkol sa kung ano ang maaaring magkamali, o umaasa lamang sa mga tugon, o sobrang magtrabaho habang nagpaplano. Kung malayo ang isip sa kasalukuyang panahon, at palaging nag-aalala tungkol sa kinabukasan o sa nakaraan, kung gayon, malamang na mahirapan kang maabot ang kasaganahan dahil hindi mo mapapansin kung ano ang nangyayari sa paligid mo. Ang kasaganahan ay nangangailangan ng isang uri ng kasalukuyang kamalayan. Pangalawa, ito ay nangangailangan ng pakikipag-ugnay sa iyong kaluluwa. Nakikiramdam ka kasi. Ang iyong kaluluwa ay bahagi ng iyong sarili. At ito ay konektado sa lahat ng bagay. Yan ang bahagi na nasa ating lahat na tinatawag nating kaluluwa ay talagang napakamaalam tungkol sa lahat ng umiiral. Ito ay tunay at kataas-taasang henyo at ang salamin ng karunungan ng universo. Ito ay ginawa niya dahil alam niya kung paano ito gawin. Ano ang estado ng kamalayan? Ang impormasyon sa estado ng enerhiya na nagbibigay sa karanasan ng kayamanan sa ating buhay. Ano ang mga hakbang sa paglikha ng kasaganahan? Dito sa Roma may mga tips sa Biblia. Papuri sa Diyos. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Nakita nyo naman ang universe. Nakita nyo kung gaano karami tubig. Nakita nyo kung gaano karami ang binibigay ng Diyos sa atin. Di maarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makapagpapaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan gaya ng nasusulat
Sino nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Sino ang nakapagbigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? Sapagkat ang lahat ng bagay mula sa kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya, sa kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Dito sa 2 Korinto 8, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandang loob ng ating Panginoong Hesukristo kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayamang kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Kaya ito ang payo ko. Ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob na sinimulan ninyo noong pang 1 taong kayo ang nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kunding maging sa pagpapanukala. Kaya tituloy na ninyo ito. Ang kasigasigang ipinakita ninyo noon ay pagpatuloy ninyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya inihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong guminhawang iba at mabigat na naman kayo, kundi upang magtulungan ninyo ang bawat isa. Masagana kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangangailangan at sila'y sumasagala, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakakatulong sa isa't isa. Tulad na nasusulat, ang kumukuha ng marami ay hindi lumabis, at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Dito sa Kawikaan 11, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Sa Job 29, sapagkat tinutulungan ko ang duka sa kanilang pangangailangan, dinadamayan ko ang mga ulila walang mapuntahan. Nagsilbi akong ama ng mga mahihirap, kahit di ko kilala ay aking nililingap. Di ba ako ay dumadamay sa nangangailangan at nagmamalasakit din sa mahihirap ang kabuhayan? Yun ang sinabi ni Job. Kaya nakarecover siya sa lahat ng pagsubok upang matupad ng kayamanan. Hindi kinakailangan na sinasadyang pagsanayin ng mga saloobin na ating tinatalakay sa sagradong aklat na ito. Ang paggamit ng pagpipilit, maisagawa ang isang saloobin o ang linangin ng isang kondisyon ay hindi kinakailangan dahil maaari itong maging sanhi ng stress at pagod. Ang mahalaga lamang ay malaman natin kung ano ang saloobin, kuro-kuro at orasyon na kinakailangan para sa kasaganahan, na alam natin kung ano ang mga hakbang para magkaroon ng kasaganahan. Upang mabatid natin ang nakatagong kaalaman, habang natututunan at nababatid natin ang mga sikretong kaalaman sa kasaganaan, mas maraming estruktura ng kalamang ito ang makukuha ng nakaaayos sa ating katauhan at kamalayan. At pagkatapos nun ay mas malamang na ang ating mga saloobin at pag-uugali ay kusang loob na mabago nang walang anumang pagsisikap sa ating panig. Dito sa Deuteronomio 8, ang masaganang lupain. Sundin niyong mabuti ang mga batas na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay, dumami ang inyong lahi, at kayo makarating sa lupaing ipinangako ng Diyos sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan
sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinusubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Inutong niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi nyo kilala ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tayo hindi lamang sa tinapay na bubuhay kundi sa bawat salitang nagbumula sa bibig ng ating Panginoon Diyos. Sa loob ng 40 taon, hindi nasira ang inyong kasuotan, hindi namaga ang inyong mga paa sa kakalakad. Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y dinidisiplina ng Diyos na inyo, gaya ng pagdidisiplina ng Ama sa kanyang anak. Kaya matakot kayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos sapagkat kayo dadali niya sa isang mainam na lupaing sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaago sa mga burol at mga kapatagan. Sagana rin doon sa trigo, cebada, ubas, igos, bunga ng punong granada, olibo at pulot. Doon ay hindi na kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan. Ang mga botoron ay makukunan ng bakal at makukunan ng mga tanso ang mga burol. Mabubusog kayo roon at pupurihin ninyo ang inyong Diyos dahil sa masaganang lupaing ibinigay niya sa inyo. Babala naman laban sa pagtaligod sa Diyos. Huwag ninyong kalilimutan ang inyong Diyos. Sundin niyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magandang bahay, at marami ng alagang hayop at marami ng naipong pilak at ginto, huwag kayong magmamalaki. Huwag ninyong kalilimutan ng Diyos na nagpalaya sa inyo mula sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumapatnubay sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at talaktan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi nyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. Ang lahat ng iyo'y sa ikabubuti rin ninyo. Kaya huwag niyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayanan. Subalit alalahanin ninyo ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kapag siya'y tinaliguran ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, ngayon pa'y binabalaan ko na kayo na malilipol kayo. Kung hindi nyo papakinggan ang kanyang tinig, malilipol kayo tulad na nangyari sa mga bansang pinalipol sa inyo ng Diyos. Kaya ang kalaman ay bumubuo ng matatag na kapangyarihan. Pagka may blessing, binibigay ng Diyos yun, lalo na kung nagpe-pray ka sa Kanya at alam mong galing ito sa Kanya. Huwag kang magiging mayabang kasi hindi galing sa iyo yun. Binigay sa iyo ang talino, binigay sa iyo yung mga opportunities at swerte. Likas na taglay niya mga ito sapat at simpleng malaman ito upang malaman ang mga prinsipyo. Ang kaalaman ay magpoproseso at nanamnamin ng ating mga kaisipan at ang mga resulta ay likas at kusang loob. Ang mga resulta ay hindi mangyayari ng magdamag lamang, ngunit magsisimulang magkaroon ng manifesto daan-daan sa loob ng ilang panahon at ilang oras. Kung magtatanong ka sa mga taong nagtagumpay kung paano sila nakuha ang kanilang nakuhang tagumpay, laging sinasabi nila na sinuwerte lang ako o nangyari lang sa tamang lugar o tamang oras o pinagpala kasi ako ng Diyos o nagkataon lang na sinuwerte. Pero ito yung payo naman sa unang hari, Gis, ang mga kayamanan ni Solomon. Ang gintong dumarating kay Solomon taon-taon ay umaabot na 23,310 kilos.
Hindi pa kabilang dito ang buwis na galing sa mga mangangalakal, ang tubo sa pangangalakal mula sa labas ng bansa, at ang buwis na galing sa mga hari ng Arabia at mga gobernor ng mga lalawigan. Nagpagawa si Haring Solomon ng 200 malalaking kalasag na balot ng ginto. Umabot sa 15 librang ginto ang nagamit na pambalot sa bawat isa. Nagpagawa pa siya ng 300 na maliliit na kalasag na may balot ding ginto. Halos 4 na librang ginto ang nagamit na pambalot sa bawat isa. Pinalagay din ng hari ang mga nasabing kalasag sa palasyo sa bulwagang tinatawag na gubat ng Lebanon. Nagpagawa rin siya ng malalaking trono yari sa garing ng elepante na may mga balot ding gintong lantay. 6 na baitang ang paket sa trono. May ulo ng bisirong baka ang ulunan ng trono at may patungan ng bisig ng 2 tagiliran. May 2 leon na nakatayo sa tabi nito at 12 naman sa magkabilang dulo ng mga baitang. Kailan may wala pang ginawang trono na tulad nito sa alinmang kaharian. Gintong lahat ng inuman ng Haring Solomon. At ganyan din mga kasangkapan sa bulwag ang tinatawag na gubat ng Lebanon. Walang kagamitang pilak dahil hindi pa ito pinahalagaan ng panahon ni Solomon. May mga malalaking barko siya sa karagatan kasama ng mga barko ni Hiram at tuwing 3 taon ay dumarating ang barkong ito na may dalang ginto, pilak, garing, mga unggoy at pabo. Si Haring Solomon ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Dinadayo siya ng mga tao mula sa lahat ng panig ng daigdig upang marinig ang karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos. At ang bawat isa may dalang regalo sa kanya, mga sisidlang ginto at pilak, mga gamit at mga sandata, mga pabango, mga kabayo at mola, at nagpapatuloy ito sa loob ng maraming taon. Ito naman mga sasakyan ni Solomon. Nagtatag si Haring Solomon ng isang malaking hukbo na binubuo ng 1,400 na karwahe at 12,000 na mga ngabayo. Ang mga ito'y nilagay niya sa mga bayang himpilan ng mga karwahe at sa Jerusalem upang bantayan ng hari. Sa Jerusalem, ang pilak ay naging parang bato sa dami at ang sedaray naging kasindami ng sikamoro sa kapatagan. Galing pa sa Musri at Sililia ang mga kabayo ni Solomon. May mga mangangalakal siyang tagapamili doon sa tiyak na halaga. Bumibili din siya ng mga karwahe sa Ehipto sa halagang 600 pirasong pilak bawat isa at sa 150 piraso naman ang bawat kabayo. Ang mga ito'y pinagmibili ng mga mangangalakal ni Solomon sa mga haring Heteo at Arameo. Kaya sa bawat sandali ng ating buhay, meron tayong kakayahang umangkop, makibagay at maging malikhain. At ang taong tinatawag natin swerte ay ang taong nakakaalam pag ito na ang tamang pagkakataon at siya ay nakahanda na. Yan ang taong swerte. Ang tradisyon ng tinatawag ng reliyon ay tinatawag itong estado ng biyahe na kung saan tila ikaw ay konektado sa ilang malikhaing kapangyarihan na bumubuhay sa iyong intensyon o ang likas ng pagkakaroon ng katuparan ng iyong mga pangarap. At alam mo na nakikinig ang Diyos sa iyong mga intensyon at umaalalay sa katuparan ng mga ito. Kaya importante ang pananalig sa Diyos sa Mateo 6:25. Sa Lucas 12, kaya't huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng pagkain o iinumin. Huwag na kayong mangamba. Ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyong ang lahat ng yan. Ibalit pagsikapan muna ng higit sa lahat na kayo pagharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Sinasabi pa ni Jesus sa kanyang alagad, "Kahit sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong pagkain para mabuhay o tungkol sa inyong damit na ibibigay sa inyong katawan.
Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa sa damit. Tingnan ninyo mga uwak, hindi sila nagtatalim, ni umaanima, wala rin silang bodega o kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng pangangamba? Kung hindi ninyo magawa ang ganong kalit na bagay, bakit kayo nangangamba tungkol sa inyong mga bagay? Tingnan ninyo mga bulaklak sa parang at tunuwain kung paano sila lumalago. Hindi sila nagtatrabaho ni humahabi man. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kabila ng kanyang kayamanan ay hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng isa sa kanila. Kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukas ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kailiit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at inumin. Huwag na kayong mangamba. Ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Diyos ang kailangan ninyong lahat. Subalit pagsikapan muna ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Mas madalas itong nangyayari sa ilang mga tao dahil ito depende sa inyong kamalayan o ang iyong pagkabukas sa posibilidad. Kung ikaw ay isang uri na tao na napakakidid ng kamalayan, palaging nababala at laging nag-aalala tungkol sa kung ano mari magkamali o umasa lamang sa mga tugon o sobrang magtrabaho habang nagpaplano. Kung malayo ang isip sa kasalukuyang panahon at palagi nag-aalala tungkol sa kinabukasan o sa nakaraan, kung gayon malamang na mahirapan ka maabot ng kasaganahan dahil hindi mo mapapansin kung ano nangyayari sa paligid mo. Ang kasaganahan ay nangangailangan ng isang uri ng kasalukuyang kamalayan. Ito ay nangangailangan ng pakikipag-ugnay sa iyong kaluluwa. Ang iyong kaluluwa ay bahagi ng iyong sarili at ito'y konektado sa lahat ng mga bagay. Yan ay bahagi na nasa ating lahat na tinatawag nating kaluluwa. Talagang napaka maalam tungkol sa lahat ng umiiral. Ito ay ang tunay at kataas-taasang henyo at ang salamin ng karunungan ng universo. Ito naman sa 2 Korinto 9, tulong sa mga nangangailangan. Alam kong handa na kayong tumulong. Kaya at dahil dito'y lalo silang sumisigla sa pagtulong. Kaya't pinauuna ko riyan ang mga kapatid na ito upang hindi kami mapahiya sa aming pagmamalaki tungkol sa inyo. At nang maihanda na ninyo ang inyong tulong gaya ng sinabi ko, baka kami mapahiya. Huwag nang sabihin pati kayo at makita nilang hindi pala kayo handa. Kaya't pinakiusapan ko mga kapatid na mauna riyan upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo. Sa gayon makikita talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Tandaan ninyo ito. Ang nagtatanim ng konti ay aani ng konti. Ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa tulad ng nasusulat. Siya'y nagbibigay ng libre sa mga duka. Ang kanyang katwiran ay walang hanggan. Ang Diyos ay nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. At siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalugo nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon lalong darami magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang pagtuling ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at
Sa lahat, ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ng magandang balita ni Kristo. Dahil dyan magpupuri sila sa Diyos. Kaya't buong pagmamalaki nila kayong ipapanalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Yun ang kagandahan. Pagka tumulong ka, yung tinulungan mo, pinapanalangin ka sa Diyos. Kaya lalo kang bibigyan ng blessing ng Diyos. Dahil lumalakas yung pananampalataya ng tinulungan na lahat ng bagay ay galing sa Diyos at ginamit kang kasangkapan upang magbigay ng blessing. Ang katunayan na ang karamihan sa atin ay nakakandado sa panlabas na kaalaman na hindi tayo nakikipag-ugnay sa ating sariling intuisyon, ang malikaing bahagi ng ating sarili. Lahat ng ating pananaw, ang ating intensyon, ang ating imahinasyon, ang ating inspirasyon, ang ating pagiging malikain, ang ating kahulugan, ang ating mga layunin, ang ating pagkaunawa, ang ating paggawa ng desisyon, ang ating malayang kalooban, ay mga aspeto ng isang mas malalim na bahagi ng ating sarili. Ito ay hindi lamang ang kaisipan na mas malalim at masiglang lakas ng buhay na nag-aayos ng ating buhay higit pa sa alam natin. Ang ating mga kaisipan at mga pananaw ay bahagi ng magkakabit na universo. Ang ating mga kaisipan ay hindi lamang nasa loob ng ating ulo. Ang mga ito ay nasa ating mga intensyon. Ito ay bahagi ng mga magkakapulupot at hindi kayang paghiwa-hiwalayin ng lahat ng mga bagay na umiiral. Ngayon, maaari tayong masarado kapag sinisimulan natin mag-alala. Kapag ang ating sariling personalidad ay nasa daanan at ang ating galit o init ng ulo kapag tayo ay galit, na isasarado natin ang ating kaisipan. Kaya dito sa Efeso may payo sa 4, ang pagkakaisa sa Espiritu. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mabuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensyahan sa bawat isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu. Sa pamamagitan ng kapayapaan, nagbubuklod sa inyo, may iisang katawan at iisang espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Hanggang makamtan natin ang ating pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayoy, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong angad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang bagong buhay kay Kristo. Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. At wala silang pangunawa dahil ang kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan. At wala na silang kayang kaunti man lamang, wala na silang inatubag, kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanan ng nasa Kanya.
Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na nagpapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikang kalarawan ng Diyos at naghahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, takwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo magkasala. Huwag ninyong bayang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. At huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya'y ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat na sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambulyaw, manlait at manakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa bawat isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Tuwing nagkakaroon tayo ng magulong emosyon, tuwing tayo ay nagagalit, pag nagkakaroon tayo ng buot, ng sama ng loob, ng mga reklamo, ng pagkabalisa, ng takot, ng pagkakasala, ng depresyon, pag ganon, naisasarado mo ang bahagi ng iyong sarili na konektado sa lahat ng bagay. Kaya kapag hindi ka makaako o hindi ka egoistic, at kapag hindi ka naghahanap para sa pag-aproba, hindi yung gusto mo laging pabor sa'yo o ina-approve nilang ginagawa, o di pag-aproba ng ibang bagay, ibang tao na kung saan hindi mo iniisip ang iyong sarili bilang mahina o napakahusay, doon mo lang mararating na umaawit ang iyong puso. Ika nga, it doesn't matter kung ano sabihin ng tao, basta gawin mo yung tama. Gumagana ang iyong kalooban at nakaangkla sa kasalukuyang panahon. Sa oras na yon, malamang na mangyari ang ninanais mo kapag ikaw ay nakaupo lamang at hinahayaan ang mga kaganapan sa pangkalatan, natutupad ang mga bagay kaysa sa tinutulak mong mangyari o pinipilit. At hindi ibig sabihin noon na hindi na tayo dapat maganda ng ating sarili para sa mga bagay. Ang sinasabi natin ay diligan mo ang mga binhi. At pagkatapos ay kusang lumalaki, hindi mo na kailangan laging suriin ito sa lupa at tingnan kung ano ang mangyayari. Hayaan ang mga kaganapan na mamukadkad para sa iyo. Magtiwala ka sa lumikha dahil ang iyong pangunawa ay nasa labas ng kawalan. Kaya narito ang mga hakbang. Uulitin natin na sapat ng basahin ang mga lista na ito at basahin ang mga ito ng ilang beses sa isang araw at pagkatapos ay magkakaroon ng patuloy na pagbabago sa iyong buhay. At ito ay hindi mahirap, ito ay madali lang at walang hirap na kung saan ang kaginawahan, kayamanan at kasaganahan ay darating sa iyong buhay. Ang kasaganahan ay posible para sa lahat. Huwag isipin na pera lamang ang makakaalutas sa lahat ng iyong mga problema. Dapat mong isipin ang mga tuntunin ng kakayanan mo upang gawin kung ano ang iyong ninanais. Ngunit kung masyado mong iniisip ay pera lamang ang kailangan, masyado ka nag-aalala tungkol sa pera, makikita mo na mananatili kang mahirap. Ngunit kapag sinabi mo, gusto ko magkaroon ng abilidad at kakayang mapakain ko ang aking pamilya, mapakain ko ang ibang tao, pangalagaan ko ang sitwasyong ito upang makabili ng bahay para sa aking mahal sa buhay, saka mo makikita na magkakaroon ng daloy ng enerhiya. Ngunit kung inisip mo nag-aalala ka tungkol sa pera, ito ang maninigurado sa iyo na hindi ka magkakaroon ng sapat nito. Sa katunayan, maraming mga tao ang may mga sapat na pera, ngunit nag-aalala pa rin sila at patuloy na nararamdamang kulang at wala sila nito.
May mga tao na kahit marami ng pera ay nalulumbay pa rin at sila ay hindi masaya. Hindi ang pera magpapasaya sa iyo. Dapat ka nang masaya bago pa man sila makuha. Dapat ay meron kang ganong pundasyon. May isang katalinuhan na nasa likod ng lahat ng mga bagay na ito na tutulong sa atin para makakuha at matupad ang mga bagay na ito. Kaya kailangan natin makilahok sa mas mataas na katalinuhang iyon ng Diyos. Kaya kung walang tulong ng universal na katalinuhan, walang posible. Dapat nating matutunan paano upang malaman paano kumatok sa Kanya. Dapat sa isang punto makapunta tayo sa ganong kaibuturan. Kaya atin ang simulan ng pag-aaral ang lahat ng posibilidad, kapangyarihan, ang hindi mapag-aalinlangan, ang kasaganahan, ang kaginawan, ang tunay na likas na katangian ng ating estado sa lupa, at ang sandaigdigan ay isang bukirin ng lahat ng posibilidad. Sa ating pinakasimulang anyo o pinanggalingan, tayo ay nagmula sa lupalop ng lahat ng posibilidad. Mula sa antas na ito ay posible natin malika ang kahit anong bagay. Ang lupalop na ito ay ang ating mahalagang sariling kalikasan. Ito ay ang ating panloob na sarili. Ito ay tinatawag na walang limitasyon at ito ay ang tunay na autoridad. Tunay at totoong masagana dahil nagbibigay ito sa pagtaas sa walang katapusang pagkakaiba-iba ng kasaganahan sa sansinukob. Para sa mas mahusay at pinakamahusay, ang ebolusyon ay nagpapahiwatig na mas mahusay sa lahat ng paraan sa panahon ng pagkuha para sa ating sarili ng pinakamahusay sa lahat ng bagay. Ang tao may kaisipan ng kaginawaan at kasaganaan. Kayamanan ay namamalagi lamang sa pinakamahusay na tinatawag din na ang punong guro ng pinakamataas na pangunguna. Ang mataas na layunin ang tahakin at ang sansinukob ay tutugon sa pamamagitan ng pagbibigay siya ng pinakamahusay na pagkakataon. Ang malayang pag-aalaga at kawang gawa. Kahit may bilyong peso ka sa bangko at wala kang karanasan sa pag-aalaga at kawang gawa, ito ay estado ng kahirapan. Ang kamalayan sa kasanayan at kasaganahan sa pamamagitan ng kahulugan nito ay isang estado ng kaisipan. Kung patuloy na nag-aalala ka tungkol sa kung magkano ang pera na kailangan mo, kung gayon kahit na ano pa man ang aktual na halaga ng pera na meron ka sa iyong bangko, ikaw ay talagang mahirap. Ang malayang pag-aalaga ay automatic kung humahantong sa kawang gawa at pagbibigay dahil ang pinagmulan mula sa kung saan ang lahat ng mga ito ay nanggaling ay walang katapusan, walang hanggan at hindi maaaring ubusin. Ang batas ng pangangailangan at supply. Ang bawat isa sa atin ay may layunin sa buhay. Kapag tayo ay nasa ganong estado, masaya tayo at mahal natin ang ating trabaho, anumang serbisyo na ating binibigay na meron nangangailangan. Lumikha tignan kung saan kailangan ng iyong kagalingan at talento at ialok ito. At ang mga ngailangan ay darating ng may katiyakan. Magbunyi sa tagumpay na iba, lalo na sa iyong mga kakumpetensya. At ang mga taong isaalang-alang ang kanilang sarili bilang iyong mga kaaway. Ang katotohanan na sa bawat pagkabigo ay may binhi ng tagumpay. Ang pasasalamat, ang pagkabukas palad, ang Diyos, ang mga layunin at ang puwang. Ang pagkabukas at pagpapasalamat ay likas na katangian ng isang masaganang kamalayan at kaisipan. Dahil ang tanging bagay na kukunin natin ay ang pinakamahusay na prinsipyo ng pinakamataas na pangarap, bakit hindi tayo makiugali sa kasaganahan ng Diyos bilang modelo at dahil sa wala nang magiging masagana kung hindi ang lumikha ng lahat ng mga bagay ang Diyos at ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng mga posibilidad. Importante na magkaroon tayo ng isang malinaw na layunin sa ating kamalayan at kaisipan. Ngunit mahalaga rin
na talikuran natin ang pagkakakabit sa ating layunin. Sapagkat ang layunin nasa puwang at ang puwang ay na nakatagong organisadong lakas at siyang bumubuo ng mga detalye na kailangan para sa epekto ng anumang kinalalabsan. May isang tumpak na mekanismo na kung saan ang lahat ng mga kagustuhan ay maaaring ipinapahayag. Ang 4 na hakbang ay ang mga sumusunod. Una, pumasok sa puwang sa pagitan ng kaisipan. Ang puwang ay ang bintana, ang pasilyo, ang nag-iibang anyo na paikot-ikot na puyo, na kung saan ang personal na pag-iisip ay nakikipag-usap sa kosmikong psychico. Kalawa, meron kay isang malinaw na intensyon ng isang malinaw na layunin na nasa puwang. Ikatlo, talikuran mo yung pagkakakabit o attachment sa inaasahang resulta dahil ang paghahabol sa inaasahang resulta o pagkakadikit ay magtutulak sa iyo palabas sa puwang. Hayaan mo ang universo ang mga siwa ng mga detalye. Minsan may pangalan kang gustong maalala pero hindi mo siya maalala. Kahit anong pag-iisip kang gawin mo ay walang tagumpay. Hanggang sa sumuko ka, inalis mo ang pagkakakabit mo sa inaasahang resulta at pagkatapos ng ilang sandali, maya-maya ang pangalan ay kumikislap sa buong tabing ng iyong kamalayan. Ito ang pamamaraan para sa katuparan ng iyong anumang pagnanais, mga dreams mo. Kapag ikaw ay nagpupumilit na isipin ang pangalan, ang iyong kaisipan ay napaka-aktibo at magulo. Ngunit Shiley, dahil sa pagkapagod at pagkabigo, hinayaan mo na lang at ang kaisipan ay nagiging tahimik. At dahan-dahan mas tahimik nagiging payapa na halos tumigil kaya ikaw ay dumulas patungo sa puwang. Kapag nilabas mo ang iyong ninanais sa lalong madaling panahong ito, ay ipinasa at inaabot sa iyo. Ito ang totoong kahulugan ng humingi at ikaw ay makakatanggap. O kumatok sa pinto at ikaw ay makakapasok. Ang pinakamadali at pinakawalang hirap na paraan ng pagdulas papasok sa puwang ay sa pamamagitan ng proseso na transcendental na meditasyon. Ang kaligayahan at ang sangkatauhan. At ang katunayan na kaya tayo nandito sa mundo ay upang magpasaya ng mga tao na ating makikilala at makakasama. Ang kapangyarihan ng hindi sumusukong layunin o intensyon. Ito ay upang gumawa at hindi na mababago ang desisyon mula sa kung saan ito ay imposible ng baguhin at ibalik. Ito ay nag-iisang kaisipan sa layunin. Ito ay isang mahusay at malinaw na layunin at hindi kumokontra na kaisipan ng anumang iba pang mga magkakasalungat na kagustuhan o interes. Upang makakuha ng kayamanan o para sa anumang bagay na mahalaga sa pisikal na daigdig, dapat mag-ukol ng desisyon upang makuha ang mga ito. Ang desisyon ay hindi dapat na nagbabago, nakatakda na dapat ang mga layunin. Hindi magkakasalungat ang anumang bagay. Ang universo, ang mga ngasiwa ng mga detalye at magbibigay ng pagkakataon. Basta maging alerto lamang sa pagkakataong ito. Hindi kailangan humahatol. Kailangan tinatalikuran ang pangangailangan sa patuloy na pag-uuri-uriin ng mga bagay sa mabuti o masama, tama o mali, saka mo mararanasan ang katahimikan sa ating kamalayan. Ang tamang panloob na dialogo ay magsisimulang tumahimik kapag ating inalis ang pasanin ng paghatol. Don't judge. Sa oras na yon, mas madali na makapunta sa puwang. Kaya mahalagang lumayo tayo mula sa mga kahulugan, sa mga etikal, sa mga paglalarawan, interpretasyon, sa mga pagsusuri, sa mga analisis at paghatol na lumilika ng gulong sa ating panloob na dialogo. Ang pagbubuo ay bahagi ng likas na taglay ng kaalaman. Ang kaalaman, anumang uri ito, ay nakakakuha ng katulad at katutubong kapangyarihan at nagdadala ng isang pagbabago sa kamalayan mula sa kung saan posible
upang makalika ng mga bagong katotohanan. Halimbawa, maging pamilyar sa kaalaman na nasa mga sagradong aklat na patuloy na lilika ng mga kondisyon para sa kaalaman, kayamanan at kasaganahan. Ang pagmamahal at karangyaan. Mahalin mong iyong sarili, ang inyong customer. Mahalin ang mga nakikinig. Mahalin ang lahat ng tao. Ibigin ang mundo. Walang kapangyarihan na mas malakas kaysa sa pag-ibig at pagmamahal. Magpatibay ng marangyang bilang isang lifestyle. Ang karangyaan ay natural nating estado. Gamitin ang karangyaan bilang pamumuhay, magtakda ng mga kondisyon para sa daloy ng mga kayamanan. Tumulong para magkapera ang ibang tao, ang pagtulong sa iba para kumita ng pera, at ang pagtulong sa ibang tao upang matupad ang kanilang kagustuhan ay isang siguradong paraan upang matiyak nakikita ka rin ng pera para sa iyong sarili. Pati na rin ang mas madaling pagtupad ng iyong sariling mga pangarap. Ang pagsasalita ng hindi sa mga negatibong bagay. Ang katotohanan na ang buhay ay umiiral kasama ang magkasalungat na personalidad. Ang kagalakan at kalungkutan, ang kasiyahan at sakit, ang taas at baba, mainit at malamig, dito at doon, ang liwanag at kadilingan, kapanganakan at kamatayan. Ang lahat ng karanasan ay may kaibahan at walang kahulugan ng isa kung wala ang isa. Ang isang taong pinanganak ng bulag mula sa kapanganakan ay hindi kailanman malalaman ang kahulugan ng kadiliman dahil hindi siya nakaranas ng liwanag. Doon nagkakaroon ng tahimik na pagkakasundo at pagtanggap sa ating kamalayan. Ito ang buhay na pagsasama ng lahat ng magkakasalungat na personalidad. Automatiko tayong magiging hindi mapanghusga. Ang matagumpay at ang manlupig ay nakita natin bilang dalawang boto na may parehong pagkatao. Ang hindi paghatol ay humahantong sa mapayapang panloob na dialogo, ang pagbubukas muli ng pintuan sa pagiging malikain. Oportunidad. Ang bukas at tapat na komunikasyon sa bawat pagkikipag-ugnay sa bawat tao ay isang pagkakataon para sa paglago at para sa katuparan ng hinahangad. Dapat lamang maging alerto sa pagkakataon sa pamamagitan ng pinakamataas na kamalayan. Ang bukas at tapat na komunikasyon ay bumubukas ng mga lagusan upang mapagtanto ang mga oportunidad. Ang layunin sa buhay at ang dalisay na posibilidad. Andito tayo upang matupad ng isang layunin. Ito ay nakasalalay sa atin kung paano hahanapin ang ating layunin, ang ating purpose. Kapag alam na natin ang ating layunin, kasunod noon ang kaalaman na nag-iisang layunin na humahantong sa pananaw na tayo ang tunay na posibilidad. Kailangan natin ihayag ang ating layunin sa simpleng mga tuntunin. Halimbawa, ang aking layunin sa buhay ay upang magpagaling ng mga taong may spiritual na karamdaman at gawing masaya ang aking mga kakilala at upang lumika ng kapayapaan. At sa panahong iyon ay bubukas ang pintuan sa bukirin ng dalisay na posibilidad. Ako ay may hindi masusukat na potensyal ng lahat ng bagay sa umpisa, sa kasalukuyan at sa inaharap. Ibig sabihin, unlimited yung potential mo. At ang ating mga kagustuhan ay tulad ng mga binhi na naiwan sa lupa, naghihintay para sa tamang panahon at pagkatapos kusang nagpapakita, nagiging magandang bulaklak at makapangyarihang puno sa isang kaakit-akit na hardin at sa marilag na kagubatan. Likas sa pagkakaroon ng pagnanais ang binhi at patakaran para sa kanyang katuparan. Tanungin ang mga paniniwala, tanungin ang mga ideolohiya, tanungin ang mga otoridad. Sa pamamagitan lamang ng pagtatanong na binabaliwala ng tao ang ating
mapapanghawakan upang matigil ang hypnosis sa pagkondisyon sa kaisipan ng lipunan. Ang pagtanggap ay hindi lamang ang pagbibigay. Ang maganang pagtanggap ay isang ekspresyon ng karangalan sa pagbibigay, ang paggasta at ang mga serbisyo. Ang pera ay parang dugo, dapat itong dumaloy. Ang pag-imbak at pagtatago lang nito ay naging dahilan upang maging matamlay. Upang lumago, dapat itong dumaloy. Kung hindi, ito'y nagiging hadlang at tulad na namumuong dugo, maaaring maging sanhi ng pinsala. Ang pera ay may buhay na ating pinagpapalit at ginagamit bilang resulta ng serbisyo na binigay natin sa sandaigdigan. At upang panatiliin itong dumarating sa atin, kailangan natin panatiliin ang paglaganap nito. Transcendensya para sa oras na kamalayan, para pagbibigay at pagkikibahagi. Kung walang transcendensya, ang buhay ay walang ganda. Upang mabuhay sa isang masayang buhay, kailangan pumunta lagpas sa lahat ng mga hangganan. Nararamdaman ang karanasan ng transcendensya sa pamamagitan ng pagsasanay ng meditasyon na magbibigay ng panloob na katatagan sa katahimikan na hindi natatakbuhan ng anumang aktibidad. Ang katahimikan yan ay nananatili sa atin, kaya walang panlabas na karanasan ang maaaring makataklob sa ating kamalayan at karanasan ng sarili. Ang walang hanggang kamalayan kumpara sa may hanggang kamalayan. Ang may hanggang kamalayan ay nangyayari kapag tumalikid tayo sa ating sarili. Dahil ang sariling imahe ay ang mga sosyal na moske, ang proteksyon kung tayo ay nagtatago. Ang may hangganang kamalayan, ang ating pag-ugali ay palaging naimpluwensyahan ng nakaraan at takot sa hinaharap. Ang may hangganang kamalayan ay nagpapasa ng kasalanan. Limited consciousness na kasi, hindi ka makapag-isip, nagkakaroon ka ng kalungkutan, nag-uugat sa takot, na nagiging sanhi ito ng pagkasira, ng pagtanda at ng pagkamatay. Dapat hindi limited ang consciousness. Ang walang hanggang kamalayan, ang limited consciousness, ay ang kamalayan ng sarili. Hindi inaalala ang mga nakaraan at hindi natatakot sa hinaharap. Dahil ang buhay ay may pinakamataas na konsentrasyon sa kasalukuyan at ang tamang tugon na ito ay dumarating sa bawat sitwasyon na nangyayari. Ito ang estado ng personalidad. Ang sarili ay hindi kaharian ng pag-iisip. Ito ay puwang sa pagitan ng mga saloobin. Ang kosmikong pag-iisip ay bumubulong ng mahina sa puwang. Ang pagitan ng ating saloobin, ito ang tinatawag nating intuisyon. Ang may hangganang kamalayan ay nasa talino nito. Ito ang nakakakalkula, walang hanggang kamalayan. Ito ay nasa puso at ito ay nararamdaman. Upang mapalawak ang pagiging malikhain at makapag-alok ng pinakamahusay na serbisyo, dapat na handang bumuo ng ilang bangko ng talento o lumika ng mga individual na mga natatanging talento. May pagsusumikap at kakayanan. At ang mga individual na talento kapag pinagsama-sama ay higit pa kaysa sa kabuuang bahagi nito. Ang donasyon naman, ang donasyon ay ang pagbibigay ng isang bahagi ng iyong kinita ng walang mga kondisyon o inaasahang kapalit kapag nagbibigay. Kapag nagbigay ng walang kapalit, humihigop ito at nililika ng mas kaakit-akit at mas higit pang pagpapala sa kung ano ang iyong ibinigay. Kapag walang mayamang puso, ang kayamanan ay nagiging pangit na pulubi. Kaya sa gawa 4, ang pagtutulungan ng mga mananampalataya. Nagkakaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuturing ninuman sa sarili niya
ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan. Ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. At binuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang kinakapos sa kanila, sapagkat ipinagbili na ang kanilang mga lupa at bahay at pinagbilan ay dinali nila sa mga apostol. Pinamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ganon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Cyprus na tinatawag ng mga apostol na Bernabe, na ibig sabihin anak na matulungin. Pinagbili niya ang kanyang bukid at binigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Sa Mateo 27, pagsapit ng dilim, dumating si Jose, ang isang mayamang taga Arimatea na tagasunod din ni Jesus. Ang kayamanang hindi nawawala, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Pagbilin ninyo ang inyong mga arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nawawala. Do'y walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira, sapagkat kung nasa ng inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Sa Timoteo 6, ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmataas. Huwag silang umasa sa kayamanan lumilipas, kundi sa Diyos na masagana nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas at ang palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakaimpok sila para sa matatag na hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Dito sa Santiago 2, pananampalataya at mga gawa. Mga kapatid, ano ang mapapala ng tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpagabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang naidulot sa kanya yon? Gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, ang handog ng isang byuda. Sa Lucas 21, pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang may dalang mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na byudang naghulog ng 2 tig-50 sentimo. Sinabi niya sa mga alagad, ang hinihandog ng mahirap na byudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Ang inilagay nila ay bahagi lamang ng labis na nasa kanila. Ngunit ang kanyang binigay ay ang buo niyang ikabubuhay. Unawain na ang pagkakaisa ang nasa likod ng lahat ng pagkakaiba-iba ng mga paniniwala, ng katotohanan, ng integridad, ng katapatan, ng pag-ibig, ng kapalaran, ng debosyon, at ng kagandahan. Kapag nakakaramdam tayo ng kagandahan, alam natin ito bilang katotohanan na ang kamalayan ng kayamanan ay dapat walang aalalahanin. Ang kamalayan sa kayamanan ay nagpapahiwatig ng kawalan ng pag-aalaala sa pera. Ang tunay na mayaman na tao ay hindi kailanman nag-aalala tungkol sa pagkawala ng kanilang pera, dahil alam nila na kung saan nanggagaling ang pera, mula doon ay may saganang supply. Ito ang pagpapahayag ng tapat na pagpapahalaga at pagpapasalamat sa lahat ng tumulong sa atin. Ang kabataan at kalakasan. Bilang resulta, nararamdaman natin ang kakulangan sa enerhiya at kalakasan. Kapag ang ating pagkakakilanlan ay mula sa ating sarili, sa makatwid matatago ang ating enerhiya sa ating sarili. Ramdam natin ang kasigahan, ramdam natin ang kapangyarihan, at nararanasan natin ang pagiging kabataan at kalakasan. Lubos na kasiyahan para sa buhay, pahalagaan ng buhay, at ang lahat ng sigla nito at paghayag ng sobrang saya, dahil alam mo na meron kang isang buhay na may isa lamang buhay na nagpapahayag ng sarili sa maraming kalagayan. Makita na ang buhay
at malaman na ang kapangyarihan ay nasa kasalukuyang sandali. Parehong daloy ng buhay ang umagos sa mundo, ang umagos rin sa pamamagitan ng aking mga ugat sa gabi at araw na may panukalang sumasayaw at umiindayog. Ito ay parehong buhay na umusbong, magpakasaya sa alabok ng lupa sa napakakapal na talim ng damo at bali ng hindi mapalagay na agos ng mga kanta. Ang lihim ng kasaganaan ay hindi nangangailangan na linangin ng mga katangian. Ang kailangan mo lamang ay ang magkaroon ng kamalayan sa mga ito. Basahin ang sagradong aklat na ito araw-araw at sa mga iba pa nating aklat tungkol sa mga negosyo, sa magandang trabaho. At makikita ang pagbabago sa iyong buhay at maging isang pagpapahayag ng kasaganahan at ng walang hangganang kasaganahan, walang katapusan at may immortalidad. Lumikha ng mas maraming kayamanan bilang kagustuhan ng iyong puso. Tuparin ang bawat material sa material na pagnanais. Lumikha ng kayamanan at gastusin ito, marangyang gastusin ito para dumaloy. Ibigay sa mga nangangailangan. Ibahagi ang mga ito. Ibigay ito sa iba't ibang mga anak, pamilya, kamag-anak, kaibigan, sa lipunan, sa mundo. Dahil ang kayamanan ay para sa sandaigdigan. Hindi natin ito pag-aari. Kung hindi, pag-aari nila tayo. Kaya tayo ay nabibilang mga taong may pribilehiyo at ang universo ay magbabahagi ng kanyang kasaganahan sa atin. Kailangan lamang na magbigay tayo ng pansin sa kasaganahan at ang ating atensyon ang siya lamang kinakailangan. Ikaw ay dadali ng iyong paninindigan. Sa katunayan, ikaw ay ang iyong atensyon. Kapag ang iyong atensyon ay pira-piraso din ang iyong atensyon. Ang iyong atensyon ay nasa nakaraan. Ikaw ay nasa nakaraan. Ang iyong atensyon ay dapat nasa kasalukuyang sandali. Ikaw ay nasa presensya ng Diyos at ang Diyos ay nasa iyo. Simpleng magkaroon ng kamalayan sa kasalukuyan na kung ano ang iyong ginagawa. Ang presensya ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Kinakailangan lang na alam mong yakapin siya ng may atensyon. Matutunan na ang kaloob-loobang pusod ng iyong puso ay may pondo ng kaalaman at kayamanan. Mahalin at alagaan sila at ang lahat ng iyong hinahangad ay patuloy na mamumulaklak sapagkat ang pondo ng kaalaman at kasaganahan ito ay may isang ninanais at yan ang kanyang panganganak. Mahilig ka sa hamon ng buhay. Ang mga kasawi ang palad ay nagpapalakas sa iyo at hindi nakakapagpahina. Kapag may nagsabi sa iyo na mahirap itong matupad, hindi mo ito pinipersonal kung hindi humahanap ka ng ibang paraan para ito'y matupad. May mga target kang matupad sa buhay kaya alam mo ang dapat mong gawin at puntahan. Hindi mo tinitingnan mga balakid bilang permanenteng hadlang, ngunit bilang pansamantalang abala. Hindi ka umahanap na may dadahilan kapag binibigyan ka ng trabaho, hindi mo ito tinitigilan hanggang sa matapos. Palaging isipin ang mga bagong paraan upang gawin ang mga bagay ng mas mahusay kaysa kahit na ito'y nangangahulugan ng paglabag sa ating tradisyon. Hindi mo pinapansin ang sinasabi sa iyong kapintasan dahil napagtanto mo na ang karamihang pintas ay mula sa mga taong negatibong mag-isip. Ikaw ay positibong mag-isip at lagi mong hinahanap ang mabuting bagay sa mga bawat masamang sitwasyon. Ang sino man ay maaaring matuto ng mga pangunahing kasanayan at kadalubhasaan. At sa mga pagsasanay magugulat ka na hindi lamang kung gaano kadaling gawin ng mga ito, ngunit kung paano mas makakaloob ng gantimpala ang maging isang taong positibo, maasahin sa mabuti kaysa sa isang negatibo, pesimista at talunang kaisipan. Ang iyong saloobin ay tumutukoy sa iyong attitude.
Walang problem sa paghanap ng pera. Ang problem ay ang saloobin at aksyon sa paghanap ng pera. Ang naghahanap na may tamang saloobin at aksyon ay hindi matatanggihan. Harapin mo ang iyong kinatatakutan. Lagi mong mahanap ang pinakamahusay na mga butas ng pangingisda sa lugar na kung saan ang karaniwang mangingisda ay takot magpunta. Panoorin mo ang karamihan ng tao kung saan sila patungo pagkatapos ay pumunta ka sa kasalungat na direksyon. 5 hakbang sa formula ng pagtatagumpay. Una, alamin at tukuyin kung ano talaga ang pangarap na gusto mong matupad. Magtakda ng espesipikong plano at aksyon para matupad ang iyong pangarap. Upang maging mabisa ang mga plano at aksyon na ito, dapat magkaroon ng takdang panahon para sa katuparan nito. Ang iyong mga pangarap ay dapat ding nakasulat at pinag-aaralan na regular, ginagamitan ng panalangin at mga makapangyarihang orasyon. Kumuha ng kaalaman tungkol sa iyong plano at mga aksyon para matupad ang iyong pangarap. Makinig sa mga lecture kaugnay nito, makipag-usap sa mga eksperto, pumunta sa mga seminar upang malaman ng tungkol dito. Makisama sa mga tao na parehas sa iyong mga pangarap, sa iyong mga layunin. At sa loobin habang umiiwas sa mga taong hindi parehas sa iyong mga pangarap. Huwag titigil hanggang sa makuha mo ang katuparan ng iyong pangarap. Ang lahat ng oportunidad ay nagkukunwaring problema. Hanggang hindi mo natututunan ang kahalagaan ng isang bagay, lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Ang pera ay naaakit ng dakilang kaisipan. Kaya sa Joshua 1, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moses. Hindi kita iiwan, ni hindi kita pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang sumuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautosan. Pagbulay-bulayin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay iyong pamumuhay. Tandaan mo ang biling ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa sapagkat ako ang iyong Diyos ay kasama mo saan ka mang magpunta. Sa Kawikaan 13, ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kapu-apuhan. At sa matuwid na uwi ang naiipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahirap may pangakong kasaganahan. Ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal na magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi naman nagkukulang. Dito sa Galatia 6, magtulungan sa pagdadala ng pasanin. Mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin sa bawat isa. Sa garong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Dahil inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba. Subalit hindi naman. Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa. Huwag na niyang ihambing pa yon sa gawa ng iba sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. Dapat bahaginan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang mga sumusunod na nasa kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan.
Kaya't huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sa Kawikaan 24, napadaan ako sa bukid at ubasan ng isang tamad at mangmang. Ito'y puno ng matinik na damo at gumuho na ang bakod nito. Ang nakita ko'y pinag-isipan kong mabuti at may nakuha akong magandang aral. Kaunting tulog, bagyang idlip, sandaling pagingat, paghalokip-kip, samantalang namamahinga ka, ang kahirapay, darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Ang pera ay laging dumadaloy sa isang mahusay na pagkakataon. Kapag wala ka pang pera sa ngayon, may isang taong marami naman ito, anuman ang kailangan mo, lagi kang makakahanap ng kasosyo. Kapag wala ka pang salapi para sa isang magandang negosyo, merong mga pinagmumula na pwede mong mapagkunan. Ikaw ang maglaan ng oportunidad. Hayaan mong ibang tao magbigay ng lakas sa pananalapi. Ikaw ang taong may magandang idea at hayaan mo namang ibang tao ang maglaan ng puhunan. Ikaw ang iyong kayamanan at ang iyong kasaganaan. Ang perang dumadalo sa iyo ay produkto ng mga hindi pinansyal na kayamanan. Ang ating pera ay magiging ating lingkod at hindi ito magiging Panginoon. Tayo ay maghahanap ng pinansyal na independensya. Ang ating pangangailangan ay nakabase kung ano ang dapat at nasa tamang paraan. Iwasan ang pag-utang. Tayo ay gagastos ng mas mababa sa ating kinikita. Laging mag-ipon at matutong mamuhunan ng tama. Dagdag pa rito, gamitin ang pera at ang talino para maging masaya ang buhay ng ibang tao sa pamamagitan ng serbisyo at pagbibigay sa kawang gawa. Gumastos ng mas mababa sa iyong kinikita. Mag-budget. Sumunod, subaybayan ang iyong pera. Mag-ipon ng matagal. Limatahan ang pag-utang. Magkaroon ng matalinong pamumuhunan. Patuloy na kumukuha ng kaalaman tungkol sa kayamanan, kasaganahan at kaginawahan. Ito po ang ating pinag-aralan sa araw na ito. Ang iba pang kaalaman ay mababasa natin sa ibang sagradong aklat at ang mga sikretong orasyon ay nasa kabuuan ng mga e-books ng sagradong aklat. Ito po si Brad Ness. God bless you all.